What's up, KG? Imagine mo, nagising ka bukas, hindi ka na 25, hindi ka na 30, bigla kang 45 years old. Tapos ang unang tanong sa'yo ng anak mo o sarili mo, may ipon ba tayo? Anong isasagot mo? Pag-usapan natin. Let's go! Ang daming nasa 20s ngayon na sobrang sipag. Overtime, sideline, hustle. Pero pag tinanong mo, magkano na naipon mo? Tahimik. Hindi dahil tamad, kundi dahil walang plano. At ang masakit, hindi agad nararamdaman ang epekto. Dahan-dahan siyang dumarating. Hanggang isang araw, 45 years old ka na. At doon mo lang marirealize na ang pinakamahal na binayaran mo, hindi cellphone, hindi kotse, hindi travel, kundi yung mga taon na lumipas na wala kang iniipon. Alam mo kung anong pinakamalaking scam? Akala natin, marami tayong oras. 20 ka pa lang, 23, 25, feeling mo, mamaya na yan. Next year na, kapag may mataas na sweldo na ako, kapag stable na ako. Pero ang oras, hindi humihinto. Ang nakakatakot, hindi isang maling desisyon ang sisira sa future mo. Maliit, paulit-ulit. Isang milk tea, isang online sale, isang impulsive checkout, isang weekend na gastos. Walang masama doon. Pero kapag naging habit, doon nagsisimula ang problema. Halimbawa, 300 pesos ang nagagastos mo kada weekend. Mukhang maliit, pero 4 na weekend kada buwan. May higit 1,000. Isang taon, libo-libo na rin. Hindi mo na malayan, hindi dahil mahal ang binili mo, kundi dahil paulit-ulit. Tanong ko sa'yo, kung lahat ng ginastos mo nitong nakaraang taon, nasa isang envelope lang ngayon, magugulat ka ba sa laki? Isipin mo sandali, 45 years old ka na, pagod ka na rin magtrabaho, mas mabagal na ang katawan, mas marami responsibilidad. Posibleng may pamilya, may bills, may maintenance, may emergency. Ngayon, may dalawang version ng future mo. Version 1, may emergency, hindi ka natataranta. May ipon, may investment, may choices. Version number 2, may emergency, kailangan umutang. Magbenta ng gamit, manghiram. Pareho silang naging 45. Magkaiba lang sila ng indesisyon noong 20s at doon nagkakaroon ng malaking adwat. Ito ang hindi masyadong itinuturo sa atin. Hindi kailangan malaki agad. Mas importante, maaga. Halimbawa, dalawang tao, pareho nag-iipon. Si person A nagsimula sa 20s, kahit maliit lang. Si person B, naghintay hanggang mag-40. Mas malaki nga ang naitatabi niya, pero kulang na ang oras. Hindi lang pera ang hinahabol, pati panahon. At ang panahon, hindi mo na nabibili. Alam mo ba, sa personal finance, may mas malaking epekto ang consistency kaysa sobrang laki ng isang bagsakang ipon. Hindi dahil sa magic, kundi dahil binibigyan mo ng mas mahabang panahon ng pera mo para lumago. Real talk, hindi lahat yayaman, pero halos lahat. Pwedeng gumana ng buhay. At malaking pagkakaiba yon. Hindi mo kailangan maging milyonaryo. Ang gusto mo lang, hindi ka natatakot kapag may emergency. Hindi ka kinakabahan tuwing sweldo. Hindi ka umaasa sa utang. At higit sa lahat, hindi mo sinisisi yung younger self mo. Ngayon, paano kung yung 100 pesos na dati mong ginagamit sa random na gastos? May ibang direction pala. Hindi kailangan isang bagsakan. Hindi kailangan milyon ang puhunan. May strategy na ginagamit ng maraming long-term investor. Ang tawag dito, DCA o Dollar Cost Averaging. Simple lang ang idea. Regular ka nag-i-invest ng maliit na halaga. Hindi hunulaan ang perfect timing. Hindi rin kailangan maging expert. Sa traditional investment at maging sa crypto, ginagamit ito sa maraming long-term investor para maging disiplinado. Hindi ito garantiya ng tubo at may risk pa rin lalo na sa crypto. Pero mas maayos ito kaysa puro emosyon ang basehan ng bawat desisyon. Ang pinakamahalagang lesson ay hindi crypto, disiplina, consistency, at long-term mindset. Kung tatanungin mo ako, hindi ko i-recommend daw na unahin agad ang crypto kung wala ka pang emergency fund. Mas importante ang safety net. Kapag may ipon ka na para sa emergencies, doon mo pwedeng pag-aralan ng DCA at iba't ibang investment. Kabilang ang crypto kung naiintindihan mo ang risk. Ang strength ito, madaling sundan. Hindi kailangan ng malaking kapital. Ang weakness, maraming sumusuko dahil gusto nila ng instant result at doon sila nagkakamali. Bawat araw, may desisyon kang ginagawa. Hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa future version mo. Ang tanong, kapag dumating ang araw na 45 years old ka na, magpapasalamat ba siya o tatanungin ka, bakit hindi ka nagsimula ng mas maaga? Ikaw, anong klaseng future ang gusto mong salubungin? Game on!